everyone. Okay. Hello, good morning. Good morning po sa lahat. Good morning po, GTNR. So, I am Joshua Pasion. I'll be starting the show now. And because Mentong is in Cagayan. Curiously, I'm also in, not in my studio, in our studio, no? We are in Sorsogon right now. So, Mr. Laurel, Mentong is in Cagayan, who he met with the officials there. And then, good morning po sa lahat, especially po sa newcomers natin, no? I'll just read the comments somehow. So, good morning po kay Finas Exposed. Good morning. Good morning po kay Rowena Quimado. Good morning kay Carlos Jomar Lim. Mabuhay GTNR, Yahoo. Yan. Elsie Chan, thank you. Good morning din po. And then kay Rowena Quimado, actually nag-donate na po siya ng 137 pesos. And then kay Miss Ann Thorpe, yan. Good morning daw. And then we're actually hindi tayo sa perfect conditions sa ating mga sa broadcast kasi we're broadcasting remotely, ano. So please forgive us for our lapses, technical lapses. Please check din po kung okay po at naririnig po sa inyo, no? At naririnig po kami ni Mentong. Mentong is in the line pero medyo mabagal po yung internet po niya. And then Mentong, can you say something po muna? Say hi to our people. Yes, good. Magandang araw po sa inyong lahat. Mula sa Bigaraw dito sa Mamba's Lodge. Medyo mahina ang Wi-Fi signal but we have managed to come to you and continue with this broadcast. Mabati ako sa mga early comers po dito sa ating diskusyon itong araw na to. Si Kaado, kapapasok lang po, Joshua, din sa ating Zoom view. So maybe you can ask Ado also to say a few words to start the discussion. But I will have many things to discuss with you kasi nga nag-usap kami ng isang oras po ni Governor Mamba, a true patriot, a true nationalist, a true independent leader at isang, I would say, a revolutionary that we hope will continue to lead the nation in higher positions. Kasi nga po, this is last term dito as governor dahil 2 terms na siya. And also, I would like to say that Governor Mamba today will come from a 100-year-old family tradition of leading Cagayan and the Cagayan province to progress and development. So he is really an admirable leader, and we entirely support him. We see him as a the latest version of the genuine leaders such as President Ferdinand Evelyn Marcos Sr. and President Rodrigo R. Roa Duterte. And I think we are seeing the rise of the future President Manuel Mamba. And this latest challenge of our nation to finally throw off the yoke of Western colonialism and U.S. hegemony is the challenge that will propel him to national leadership. Pagtulungan po natin itong ating misyon na magkaroon po ng bagong liderato. Of course, Sara Duterte is there. Maybe they can talk about it if Sara will sustain his father's vision at yung kay President Ferdinand Evelyn Marcos, then well and good. And mag-team up po ang male and female force and the North and South. And that will be an unbeatable force. Maybe if Sara is going to be president, Manuel Mamba should be her vice president and sponsored with support of President Rodrigo Duterte. And si Kaado is there. I would like also to hear from Kaado. So remember, we're broadcasting while si Joshua is in Bicol. I am in Northern Luzon, tip most of the northern island of Luzon.
and just across Taiwan Island and Taiwan Straits. So can we hear from Ado? Ado? Actually, he exited the room. So we'll wait for him. We'll wait for him. Pero I'm flashing now your pictures. Your picture with Governor Mamba, is being flashed now. So Mentong has met with Governor Mamba, and actually he has a video. He has a 1 hour video of that meeting. So we're processing that now. Of course, yung internet problem saan sila, no? I'll read a couple of messages po muna, no? Kay Miss Antorp, good morning GTNR at mga kabansa. Thank you. Pablo Ariola, diluwan ka kasi kaya kontra ka sa gobyerno. Well, actually, we're showing yung side po natin is on-site to treat with to talk with the people that know best kasi of course Governor Mamba is elected by the people, so he has the mandate of the people. So basically sinasabi po natin na Governor Mamba is the rightful representative of the people of Cagayan and their interests. Of course, kung nalagyan po kayo ng EDCA basis, mga ilang dots ng EDCA basis, you'll be against it kasi it doesn't bring any economic value actually. So that will be when we watch yung so, hi, hello, good morning, hello at Mabuhay and GTNR family. Thank you. Juliet Camaro, Mansa, grabe this information ng means immediately. Yes, we agree. Kasi yung lalo na yung pag-slant ng isang article, where sinabi ni Galvez na umuo na raw si Mamba dun sa umuo at agreed na raw si Mamba dun sa EDCA basis, which actually sinasabi ni Governor Mamba kung of course kung decision ng national government, he can't go against it. Pero in principle, he's actively fighting against it. He's naglalabas po siya ng mga statement against po siya doon, okay? So let's read some more, no? Carlo EY, good morning. Anong link sa Zoom? Siguro one of these days, let's try to add po na some of our viewers, no? Sige. When we are back at our home base, no? When we're comfortable. Nenita Arago, comment ang sabi nung mga nagtatrabaho po sa Taiwan, mga vlogger po sila na ang China daw ang gustong sakupin ng Taiwan at kaya pakiusap sila sa US, yun po pinalalabas ng kanilang gobyerno. Of course, yung Taiwanese government, yung current Taiwanese government na pro-US will say some things like that. Pero we're waiting on the next election po, no? Kamento, can you hear me? Yes, I can hear you, and we have a lot to discuss. By the way, si Ado has been able to get back to the Zoom. So can we request to hear his voice? Yes, Ka-Ado, can you hear us po? Can you speak po? Yeah. To the audience po. Thank you. Okay lang. At ako'y natutuwa na nandiyan na si Mentong at nakikipag-ugnayan sa mga elected, no? Hindi mga appointed officials ng gobyerno na ito. Na kung magsalita ay marunong sa mga elected. No? At yan, didiscussing ko mamaya as we go along. Yes po, no? We agree. Opo. Dahil merong, ano ba ito? Free going lang ba tayo o may agenda tayo? Okay. So, can you hear me, Joshua? Yes po, opo. Opo, Okay. please continue po. Yes po.
Kasi ang mga developments dito ka Mentong, parang naimasmasan ang Department of Defense dahil sa lakas ng oposisyon na hindi lamang sa atin nanggagaling, kundi nagiging public opinion na ngayon. Ang nakikita kong pag-atras ng Department of Defense, no? Sa kanilang reckless imprudence proceeding forward to this issue ay itong official announcement ni Defense Spokesperson Arsenio Andulong na even though I consider him guilty of oversimplification, ay mukhang nagpapakita na ng pagtigil, lalo na after two things. Unang-una, yung pagpunta ni Enrique Manalo na naman sa Amerika para humalik sa puwitan ng mga puti, no? At himurin ang kanilang mga kung ano man, ha? Ito ay nagkakaroon ng additional complexion dahil sa pagbisita ni Tsai Ing-wen, presidente ng Taiwan, sa Estados Unidos at yung kanyang appearance with kanino ba yun? Si McCarthy ba yun? Okay. Ngayon, ang nilabas ni Andulong na statement is the DND takes exception to the statement of Chinese Ambassador Philippines Wang Xiliang that the Philippines is meddling in the internal affairs of China concerning Taiwan. So dinideny ng ating mga defense people na nakikialam tayo. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling ang gatas sa mga labi ng mga taong ito. Mukha namang magkakasintanda lang naman kami. Mas mukha pa akong bata sa kanila at makapal pa ang aking buhok. Hindi katulad ni Galvez na nakakalbo na. Pwede kong i-grant ang kanilang intensyon na sinasabi dito na wala tayong intensyon na mag-meddle sa internal affairs of China towards Taiwan. Pero ito lamang ay nagpapatunay na itong si Andulong, ang kanyang boss na si Secretary Carlito Galvez, at ang kanilang boss na si Ferdinand Marcos Jr. ay lahat ay naib. Ano ba ang naib sa Tagalog? Hanapin mo nga, Joshua, ang meaning ng naib na yan. Napaka-naib nila. No? Doon sa isang istasyon, tinawag ko sila mga tanga. Pero palagi ko, iba ang ibig sabihin ng naib eh. Ang meaning ko talaga ayun, walang muwang. Walang muwang itong mga ito. Humahawak ng destiny ng Pilipinas at life and matter situation ng bawat Pilipino, pero walang buwang. Kaya nag-coin ako, Mentong, ikaw ay nag-coin ng word na jukebox scholars. Ako naman, nag-coin ako ng word na geopolitical karaoke's. No? Dahil mukhang ang binabasa lamang ng mga ito sa kanilang pagkanta ng America is Beautiful, ng kantang America, America, ay pinagagaling sa karaoke. No? Isa kasing nangyayari ngayon, Mentong, at mga nakikinig, ay itoong si Marcos Jr., ang bagong white man's poster boy dito sa Asia, mga kabansa.
white man's poster boy dito sa ASEAN. At mukhang pinalta na niya si Anwar Ibrahim, yung bagong Prime Minister ng Malaysia. Dahil noong masalimot na politika si Anwar Ibrahim sa Malaysia laban kay Mahathir Mohamad, nakipagsayaw po itong si Anwar Ibrahim sa mga Amerikano, championing liberal democracy in his country. Pero nangyayari ngayon, lalo na dumalaw pa si Anwar Ibrahim sa atin kamakailan lamang, ay nagpapakita itong si Anwar na mas perceptive pa sa mga tinatawag nating nuances ng geopolitics at saka more mature in his calibration. Ang sabi niya, Mentong, we have never argued against U.S. presence in the ASEAN, but military presence, klaro, military presence should be avoided. So that means we want to preserve ASEAN as a zone of peace, neutrality, and freedom. Ayan. At dinagdag pa niya, so this means we will have to continue to engage with the Chinese as well as the U.S., but without the disconcerting force, no? Without disconcerting either East or West. Yan ang mature na posture ng isang head of state. Hindi yung pagtugtog ng kanunang foxtrot ka, nilipat sa boogie, ang karaoke, nag-boogie ka naman. Tapos gusto mo pang kumanta ng American the Beautiful, hindi nakasama sa usapan yun. Alam mo kami itong mga nakikinig, ang mukhang natauhan natatauhan na ngayon itong mga taong ito Itong mga appointed officials na ito. No? Palagay ko naka-apekto dito. Itong pagpapalabas ni Ambassador Wang Xiliang ng parang flare, no? Matapos makumpleto ng China ang 3 araw nilang military drills around Taiwan. Kompleto po ito ng air and sea blockade training involving aircraft carriers, simulated strike by warplanes, carrying ammunitions under actual combat conditions. Ito ay nagpapatunay lamang na Beijing is very serious in reserving the option of taking all necessary measures, mga kabansa, over the Taiwan Strait as it advised Manila to oppose Taiwan independence if it genuinely cares. Ito na. If it genuinely cares about 150,000 Filipinos working there. Sa masilimuot na bravado ni Galvez, ni Anyo, at ngayon ni Andolong para sa kanilang among si Marcos Jr., ay nakakalimutan nila na may 150,000 Pilipinos sa Taiwan. At yan, ngayon, nakipag-meeting ito si Tsai Ing-wen, kay House Speaker Kevin McCarthy in California. So, this is a serious warning. Ito na, nire-repeat lang ni Ambassador Wang Xiliang, yung inisyu ng China. The serious warning against Taiwan independent separatist forces, collusion and provocation with external forces, which is, I don't just consider this a thinly veiled reference to the U.S., but a fair warning to the government of the Philippines, because the China considers Taiwan as a core issue. Ito po ay may 24 million na tao. And as far as the One China policy is concerned, ito ay probinsya lamang ng China. And
i-reunify ito, sabi ng China, by force if necessary. Aba, humirit pa ito si Andulong. At ang sabi deny pa yung analogy ni Ambassador Wang Xiliang between Taiwan and Marawi. Aba, talaga naman ito mga ito nagpapaikot-ikot. Parang lasing, ha? Mukhang umiinom itong mga ito O baka naman yung kanilang boss ay humihit-hit ng something else. No? Hindi natin malaman. So yan. So I hope the musical chairs dito sa ating bansa will stop kasi pati ang autonomy ng probinsya, lalo na't under sa isang magiting na katulad ni Manuel Mamba, ay nalalagay sa peligro. At ultimong si Jaime Marcos ay nagsabi na masyado raw maraming forces, 17,000. Aba, baka lumubog ang Ilocos Norte niya. At tabi ng Cagayan, Mentong. So mag-ingat ka dyan, baka ma-tsunami kayo dyan. So back to Mentong. Yes, okay. Yes, Joshua Cado, that was a splendid layout of the situation po, and of course with the last note about Amy's reaction, Yes, na actually parang invade Amerikano dito sa bayan natin po, itong tinatawag nilang balikatan exercises and so on. Mas maraming tropang Amerikano kaysa sa Pilipino. Am I being heard, Ka Joshua? Yes, yes. Ka Joshua, am I being heard? Okay. So let me get back to what we are seeing here in yes, we can hear you. City, Yes, dito sa province. Yes. Okay. So here in the first, yes. Yes, the first thing we had yesterday morning, sa umaga po, kami dinala po sa conveners meeting. Siguro higit sa isa't kalahating dosenang mga kinatawan sa iba't ibang mga departamento ng pamahalaan po ng lalawigan ng Cagayan at mga NGOs po ay nagtipon-tipon para pagplanuhin ang bukas, Lunes na rally, peace rally, prayer rally, laban po dito sa EDCA base na to. And ang targeted po nila ng bilang ng rallyista ay 7,000 para sa probinsya, napakalaki po niyan. And at sa katapusan ng buwan, meron naman sa Santa Ana down the road from this city. And dito sa Rizal Park naman dito sa bukas, yung 7,000. So we're hoping na tayo makapagdala ng isa ko kung ilang mga sasakyan sa katapusan nitong buwan na to na makiisa po sa rally naman doon sa Santa Ana. Now, the people are solidly behind Governor Mamba. And by the way, si Governor Mamba ay binulgar po yung corruption po ni Galvez. Now, we know, sabi niya, that Galvez is corrupt because yung non-disclosure provision na gumawa po ni Galvez doon sa mga vaccine donations galing sa kulturan, a very, very big question mark. Bakit may non-disclosure agreement si Galvez na ginawa po dyan? Anong tinatago ni Galvez? And so, mabuti naman na ulat na po itong mga to dyan sa ilang mga pahayagan na binabatikos po ni Governor Mamba itong si Galvez na parang maabong-maabong, angelic ang mukha, pero malalim po ang tulo ng korupsyon po nito. Well, that goes for many of the PMA graduated generals who are now civilianized. Ang kanilang pursuit na po hindi po yung kabutihan po ng bansa, kundi yung magpapayaman ng magpapayaman. But that's another story. Dito naman sa patuloy na paghahanda po, tayo nagdala po ng 500 t-shirt na nakaprenta pong sa EDCA, patay ka sa likod ng t-shirt. Sa harap po, meron namang Stop EDCA, Stop War. At ito po, meron din namang mga version po na ginagawa po dito sa Tugigaraw ngayon. Pray for Cagayan Province, yung
Tapos sa likod, stop EDCA, stop war. So yung mensahe po, kumakalat na po. We distributed 100 to the conveners group dito and to some of the people around Governor Mamba. Binigyan na natin po ng isang dosena po si Governor Mamba symbolically kahapon sa ating isang oras na interview sa kanya, which we will post very soon. So napakasalamat na dinala po tayo sa kaniyang resort where we had lunch and a very long discussion. Kasabay po namin, nauna sa amin ng kaunti, yung interview naman ng UNQB kay Governor Mamba. So, my conclusion again, I will repeat, after President they can come together with Sara Duterte, if Sara Duterte will continue the legacy of his father and President Ferdinand Edwin Marcos Sr. Yan po ay huling yugto na po ito ng ating unfinished revolution, from the words of this is the second Filipino-American War or Philippine-American War na dapat na natin tapusin ng tagumpay po ng sambayan ng Pilipino. Itong ako'y naanyaya po na magsalita po sa rally sa Lunes ng hapon sa prayer rally. And of course, I will focus on the Cagayanons issues and not the national issues, but I will also focus on the international implications. Kasi hindi maibigay ang international situation sa sitwasyon ng mga Cagayanons. Kaado, you're going to say? Go ahead. Dito kasi sa pagsasalita rito ni Andulong, parang pagewang-gewang. Ito sinabi niya, we reiterate our primordial concern in Taiwan is the safety and well-being of our Filipinos living and working on the island. Pero, kumalog naman yung tuhod niya nung sabihin niya, i-deny niya, as I was saying earlier, yung analogy ni Juan Silian na ang Taiwan is similar to that of Mindanao, specifically when the Philippine government took back Marawi City from the Maute group. They're saying one thing but meaning another. Ano ba naman ang diferensya nung pareho yun? Parehong teritoryo ba ng Pilipinas ang Marawi? Yes. Teritoryo ba ng Taiwan ng China ang Taiwan? Yes. Anong pagkakaiba niyan? Ito explanation niya. Manila continues to observe the one China policy. Yung pala bakit hindi nyo makikita yung analogy? Sinabi pa niyan dulo, maintains non-interference in regional issues principled by the Association of us. You are saying one thing but your actions are doing another thing kasi. Kasi obvious na kayo nasa timeline ng mga Amerikano. Pati yung pagpunta ninyo sa Washington DC. Pati yung pagpirma nyo na kung ano-ano. Sequential. Hindi nyo mai-deny na may intelligent quotient na gumagalaw sa likod ninyo at hindi sa inyo. Yun ang nakikita ng sambayanan. Tapos sasabihin niya, eto, mga words na, semantics. In line with the ongoing efforts to modernize the country's alliance and collective defense, peace, promote national interest and protect its national integrity. Salita kayo ng salita ng mga terms na hindi ninyo naiintindihan ang Dulong, Galvez at Marcos Jr. Alamin nyo muna mga sinasabi nyo bago kayo magratatat ng bunganga nyo dyan. At dito lagi,
is also being done to ensure the livelihood and welfare of the Filipino fisherfolk and communities and enhance the capability to respond to emergencies and disasters as well as human assistance. Yun lang ang mga fisherfolk na sambales. Dahil bomba kayo na, you're using live ammunition. Naglagay pa kayo ng isang barko, nagpalumog pa kayo ng isang barko para gawin target. No? Paano na yung mga fishermen? Isang buwan lang halos lumabas sa mga yan. Ito lang mga mangingisda mismo nagsasabi sa inyo na nagugulong buhay nila. And name me. I dare anybody name me of any military camp that has produced economic benefits for the Philippines. Not even Clark, not even Subic. Puro problema ang binigay niya sa atin. Kaya nga noong 1991, yan ay pinaalis na ng ating Senado. At dapat mag-isip-isip uli ngayon ng ating Senado kung ano-ano pinag-uusapan nila. Ito dapat pag-usapan nila. Dahil maaari, no? Itong kaibigan natin si Dr. Melissa Loha. Bakit pag si Melissa Loha nagsasalita Mentong? Naiintindihan ng karamihan. Bakit pag itong mga mahilig sa mga mambo-jumbo na salita itong tinatawag ko na geopolitical karaoke, hindi maintindihan ng tao? Kung gusto nyo na simpleng usapan, si Melissa Loha mismo, itong expert na ngayon ay nasa quadra ng Asian Century Strategic Studies. At sumasama sa amin para tulungan nga kami ni Mentong at aming mga kasama na explica sa mga tao. Ang sabi niya, it should not be considered an escalation because it's a mere designation of sites. No? Wala naman daw reaksyon ng China since 2014 nung mag-designate ng 5 sites. Ang escalatory move, ang provocation, sabi ni Melissa Loha, would be the pre-positioning of the weapons and military contractors as well as U.S. troops in those sites. Yun ang dapat bantayan. At yun din ang sinasabi ni Bongbong Marcos Jr. sa salitang pag-iwas. Hindi nag-explain Umiiwas si Andulong, umiiwas si Galvez, umiiwas si Marcos Jr. Explain ninyo. Humarap kayo sa amin sa debate. Wala naman, hindi naman namin kayo kakagatin o susuntukin. Makikipag-usap lang naman kami sa inyo hindi, ang dating ninyo, nung dumating kayo dyan sa Cagayan, may kasama pa kayong mga Amerikano at para man tinatakot nyo pa yung governor dyan, si Governor Mamba. At tinatanong nyo pa kung pinalalabas nyo ba na tumatanggap siya ng kung ano galing sa mga Chino. Kabastusan yan. Hindi lang kalokohan niya, kabastusan niya. So yan ang mag-usap tayo. Okay. Pero sa salitang simple lamang at walang pag-iwas. Walang mga musical chair. Alam niyo, trip to Jerusalem, mga kabasa, musical chairs tawag doon. Walang paikot-ikot. Ano ba talaga gusto nyo? Face the Filipino people, four square. Pati na si Amy Marcos, hindi na maintindihan. Actually, nasa aming side ng bakuran si Amy Marcos. Hindi ba nakakahiya naman niya para sa ating Pangulo? By the way, Mentong, doon sa survey ng ano pangalan nito? Publicus. Malutikiya. Si Malutikiya. Sa survey niya recently,
Alam mo kung sino ang isa sa tatlong pinakamababa na rating na sekretary? Si Marcos Jr. Yan ang sinasabi ko eh. Hindi mo naman kaya eh. Tatakbo-takbo kang Pangulo tapos ngayon umuurong ang ano mo meron ka dyan. Hindi pwede yan. Humarap ka sa taong bayan. Oh, yan ang lalaki. Malayo yung ratings ni Sara Duterte, Mentong, ha? Kay Joshua, Bongbong can you Marcos, hear ha? me now? Oh. Sige, Mentong, maririnig ka na namin. Joshua, Kando. Come in. Yes. Medyo na putol-putol ng konti but let me just mention that andito po ako, kasama po si Manila Times reporter Franco Jose Baronia, at makikita po niyo sa front page ngayon ng Manila Times tulang storya galing kay Ginoong Franco tungkol yung headline mismo tungkol doon sa drug bust na implicated po ang ilang mga general, but the secondary front page story is yung ating bisita po dito sa ating mga kasama dito sa Tuguegarao City. So we will continue to have reports from Franco Baronia in up to Monday, Tuesday, sigurado po yan. And dahil cover din natin yung rally bukas dito. And sa Tribune, we can also expect from Paulo, yung reporter naman doon sa Tribune, i-echo din itong mga report nito. So I just wanted to update. Back to you, Kado and Joshua. So yan mga kabansa, sa pagtutuloy ng ating sinasabi dito, umiiwas pa kasi sila eh. Oh. Nasa Manila Times ngayon, umaga. Marcos Jr. should take a cue dito, ha? Sabi ng political analyst na si Bobby Tuason, matibay po, ito po, totoong scholar to. Hindi ito isa sa mga geopolitical karaokeist o mga jukebox scholar. No? Matagal na po, matibay ang credentials ni Romulo Bobby Tuason. Ano sabi niya? President Ferdinand Marcos could be held liable in the event the Philippines was dragged into the Taiwan Strait conflict resulting from the country's hosting of more American military installations under EDCA with the United States. Ano siya sabi niya? Hindi raw siya naniniwala sa statement ni Bongbong Marcos, si Bobby Tuason, that EDCA sites will not be used against China. Because in fact, he also said that if the Philippines needed help, then EDCA sites can be used. Which means that anytime those sites can be used not only over the tensions sa Taiwan Strait against China, but also the maritime disputes in South China Sea against China. Yan po sinabi ni Bobby Tuason sa katatapos lamang na Alphan Forum. Kahapon yata ito, kumakalwa. So it is possible that not only Marcos Jr. is in violation of the One China policy, but he can be made accountable for violating the constitutional provision providing for an independent foreign policy. Dahil daw itong ay pwedeng pumibot, no? Pumanig, no? Sa US in contrast to the previous friendly pivot to China adopted by the Duterte administration. Ito po si Tuason, director po ito, hindi lang ito basta may PhD. No? Maraming mga PhD po ngayon kasi yung mga mayayaman lalo na kaya-kaya na ng bayaran ng tuition dyan sa mga universidad. So nagkakaroon sila ng masters, nagkakaroon sila ng Doctor of Philosophy. Ayan mga kabansa. Pero ito si Tuason, hindi lamang PhD, Director for Policy Studies of the Center for People Empowerment and Governance
And I even remember that 20 to 30 years ago, diyan ko ho nakilala ang kagalang-galang na si Leonor Briones na dati nating Secretary of Education. Diyan kami nagkakilala ni Madam Briones. No? So yan. Hindi sila pwedeng mag-magic dyan na sabihin nila na ganito, keso ganun, keso ganun. No, no way. Hindi tayo nakikipagbulahan dito. Ha? Bakit? Sinasabi na nga, walang iba kundi si Ana Malindugoy na nagsasabi. At ito ay pinagtitibay pa ni Doktora Melissa Loha na ang ating EDCA, mga kabansa, marahil marami sa inyo hindi nakakaalam nito, ay iba sa EDCA ng Bulgaria o di kaya. Marami ho kasing defense cooperation agreements ang Amerika. Pero ito po ay iba sa mga nauna. At kung bakit naman ito itong village idiot na si Noynoy Aquino, ay hindi man lang ipinorma na pareho ng mga nauna. Bakit po? Dahil sa ating pong EDCA, walang nasasaad na obligasyon. Walang nasasaad na duty ang Amerikano na sabihin kung ano ang kanilang mga ipinapasok na armas. Opo, nakalagay doon, walang nuclear weapons. Prohibited. Pero wala po nakalagay doon na accountability ng Amerikano to identify each and every item that they bring into these military bases. Wala sila ring, obligasyon na sabihin kung ilan ang puwersang ipapasok nila dito sa mga base militar na ito na pinapalta na nila imbis na sabihin bases, sabi na nilang sites. Doon pa lang sa pagpapalit nila ng terminolohiya ng bases nagkakamali na sila, ginagawa nilang sites Sites and bases pareho rin yan. Bakit mga kabansa? Bakit? Yan ang tanong. Dahil nasa saan po sa seksyon 25, artikulo 18 ng ating konstitusyon under the transition na walang puwersa, walang military presence. Klaro yan. Walang military presence. Na maaaring payagan na banyaga sa ating teritoryo. Wala po. Ito lamang. At ito, tinatawag sa batas, mga kabansa. Kung minsan, nakala nyo tuloy, abogado ko Hindi po ako abogado. Ako po ay nagturo lamang sa College of Law ng San Beda. At tinuruan ko mag-isip ng tama yan sila, yung grupo, mga nauna kay Duterte. Turo po ako doon ng logic. Ano yan? Itong nakalagay. Babasahin ko na verbatim. Verbatim. Babasahin ko na. Ang nasasaad sa ating saligang batas. Walang pwede kung hindi. Yan po tinatawag kasi prohibitum. Malum prohibitum. Anong malum? Bawal. Masama. Prohibitum. Ano ibig sabihin ng prohibitum? Hindi pwede.
Madaling sabi, hindi na pwede yan. Hindi pwede magganap yan. Hindi pwede. After the expiration in 1991, ito po, quote-unquote, of the agreement between the Republic of the Philippines and the United States concerning military bases. Ayan, kaya nga po, pinapalitan na nila ngayon. Ngayon pa lamang kumakambyo na mga Amerikano. Napakagaling po sa pag-iwas ng mga yan. No? Hanggang ngayon, hindi pa sila na-hold accountable for telling the whole world that there were weapons of mass destruction sa Iraq. Kaya nila in-invade ang Iraq. Hanggang ngayon, wala namang problema. After the expiration in 1991, matapos mag-expire noong 1991 ang kasunduan sa pagitan ng Republika ng Pilipinas at ng Estados Unidos patungkol sa military bases. Yan, mga kabansa. Kaya yung word na bases, pinapalitan na nila ngayon ng sites. Magaling itong mga Amerikano sa sa smokes and mirrors. Magaling silang gumawa ng mga multo. Pag sabi mo may multo, bigla lang tatanggalin yung multo. Ano yung multo? Bases. Tinatanggal na nila ngayon. Ginagawa na nilang sites. Anumang banyagang base militar, tropa, o pasilidad. Ibig sabihin, sabihin pa nilang sites yan, covered pa rin yan, ay hindi pinapayagan sa Pilipinas, hindi papayagan sa Pilipinas. Konstitusyon po ito, mga kabansa. Konstitusyon. Sa ilalim, kung hindi sa ilalim ng isang tratado, except under a treaty. Ito ang hugis ng treaty na yan. Number 1, duly concurred by the Senate. At kung kinakailangan pa, ratipikado ng mayoriya ng boto ng mga tao sa isang national referendum. Kasi I surmise here that they would like to also give the lower house a chance at participating in the ratification of whatever agreements there would be after 1991. So pwede rin, kasi when Congress so requires, medyo conditional ho yun sa Kongreso, nang botohan ng tao sa isang referendum, mayoriya. So, either ratifikasyon ng Senado lamang o concurrence ng majority of the people's vote in the national referendum. Or both. And or yun. Pero ang end kasama, hindi pwedeng kahiwalay, ay ang rekognasyon na isang tratado ng kabilang panig, mga kabansa. Ng kabilang panig. So merong concurrence, merong pagpayag ng panig natin sa pamamagitan ng ating duly elected senators. O di kaya kung ayaw nilang magdesisyon dito, gusto nilang ilapag sa taong bayan, di magbotohan tayo at kung yung majority ng boto magsabi, okay, di okay. Yun, either or. Pwede, and or pala, and or. Pero hindi pwedeng hindi kasama ang rekognasyon
ng kabilang partido sa nasabing tratado, sa nasabing treaty, recognized as a treaty by the other contracting states. Kaya hindi ako naniniwala, mga kabansa. Ha? Na talagang legal ito, mga ito eh. Tatanungin ko kayo kung ayaw ninyong mag-isip at mahirapan na sasagot. Tatanungin lang kayo namin ni Kameto. Meron bang tratado na nag-i-involve ng foreign military bases, troops, or facilities na pinapayagan ng Senado after 1991? Meron ba kayo alam? Wala. Yung visiting forces agreement na yan. At yung EDCA, meron bang concurrence ang Senate dyan? Meron bang ratification? Meron bang resolution man lang na nagpapakwita na ang Senado ay payag dyan? Nada. Silts. Nil. Niet. Wakanga. O ano pang gusto ninyong salita? Ano pang langwahe gusto niyo? Wish. Salita ng mga beke. Wish. Wala. Wala po. None. Meron ba kayong nare-recall na kayo bumoto kung sa isang tratado, sa isang national referendum mula noong 1991? Wish. Sabi nga ng mga kapatid nating Becky, wish. Walay. O yan. Walay. Pangatlong test. Pangatlong pagsubok. Was there any that was recognized as a treaty by the other contracting party, yung kabilang partido? Nagpakita ba ng concurrence? Nagpakita ba ng resolution man lang ang US Senate? Wala. Walay. Walay sa EDCA, walay sa Visiting Forces Agreement. Kaya huwag na tayong maglukuhan dito sa ano. Kung gusto natin ng klarado, kung gusto niyong paglinawan ang mga issues. If you want to clarify the issues involving EDCA, okay, within the EDCA discussion, tanungin nyo si Dr. Melissa Loha, napakagaling na expert. Diretso mag-isip, malinis mag-analyze. Pero ako, lumalabas na ako sa diskurso ng EDCA because of these 3 disqualifications. Pero sabi, Mr. Paglinawan, linawin mo nga sa amin. Kung ganun pala, paano nakalusot itong EDCA na ito? Kaya ako nauubo ko minsan eh. How did it pass the constitutionality test? Alam niyo po ang ating Korte Suprema, I'll give them the benefit of the doubt and also all due respects. All due respect. But we have to correct it. Otherwise, no, it might slide into finality as the one that is legal and not the letter expressed in the Constitution. Alam niyo po kasi sa Korte Suprema, malimit po doon lamang sa mga argumentong sinusubmite. Yan po kasi ang rules of court. Doon lamang po sa ebidensyang sinasubmit.
kung minsan gumagawa ng desisyon ang isang korte. Kaya nga dyan, mga kabansa, kung minsan nagkakalagayan sa piskalya, alam nyo na, di ba? May mga abogado, may mga piskal na deliberately ay pinahihina ang kaso na inihaharap nila, lalo na yung mga involving corruption. Di ba kayo nagtataka, dami nakakalusot? Ang dami nakakalusot dyan sa ombudsman. Bakit, mga kabansa? Kasi ang mata ng hurado kuminsan napipiit lamang, naiipit lamang doon sa mga argumento at testimonya at ebidensya na isinusumite. Nakakalimutan na kung minsan ang kalawakan ng batas. Ano ibig sabihin? Baka doon sa sinumiting isang baso. Ano ba tawag yan? Bayong na argumento, na testimonya, na ebidensya. Wala namang, yung bayong hindi na nakikita eh. Yun na lamang nasa loob ng bayong. And this is what most probably happened. At the very least. You see, this EDCA was signed under Noynoy Aquino administration. Alam niyo, nung panahon ni Noynoy Aquino, meron tayong tinatawag na dictatorship by corruption of money. So ano lamang ang naging desisyon ng Supreme Court dito sa EDCA? Na ito ay isang executive agreement na nag-i-enforce lamang ng Mutual Defense Treaty. Yung treaty na pinirmahan ng Pilipinas noong 1951. Pero natatandaan nyo ba, mga kabansa, na under the same president at marami pang nangyari mga kabulastugan noong panahon niya. A Supreme Court justice was impeached and convicted over an offense that was not even among the impeachable grounds prescribed by the Constitution or any existing law, but only by the convicting vote of the Philippine Senate. And later nalaman natin na pinakamaliit palang tinanggap dyan ay si Coco Pimentel, 30 milyones. Karamihan, 50 milyones. At merong katulad ni Drillo na at ni Rile na tumanggap ng lampas sa 100 milyon para bumoto lamang at itsugiin former Supreme Court Chief Justice Rene Corona. And later on, ano nangyari? The Supreme Court itself cleared, vindicated Corona and clearly identified that what convicted him was simply a political vengeance of a vindictive Noynoy Aquino presidency. So, hindi naman natin sinasabi na yan din ang nangyari sa Supreme Court. Pero ang nangyari ho ay yung problema dito ay yung Office of the Solicitor General ikinahon lamang sa mga argumento na may butas. Ang pinagtataka ko naman, mga kabansa, ay kung bakit hindi nakita ng mga abogado ng gobyerno, hindi nakita ng mga hurado itong Section 25 na binasa ko, Article 18 of the transitory provisions of our Constitution. So pagdating po sa batas, lumalaktaw po ako dyan kung minsan. I always go to the bigger picture. And even if they say the same things and submit the same things to the Supreme Court right now, because we are Asia century
Institute are taking this to the Supreme Court once again for a judicial review and a final decision, and questioning precisely the decision of the earlier Supreme Court on why Section 25, Article 18 was omitted in the discussion and in the decision. Ito po ngayon ay dinadala ko na sa mas malaki pang larawan, which is, bakit? Yung bang Mutual Defense Treaty, meron pong ratifikasyon ng Senado ng Pilipinas yun. That I can assure you. Pero wala po itong concurrence ng kabilang partido. Wala po itong ratifikasyon ng Estados Unidos. Kaya kasama na rin dito sa aplikasyon ng Section 25, Article 18. Ha? Kasi kung sinabi ng Section 25, na o di kaya quiet lamang ang konstitusyon ukol sa issue na ito. Ang tawag po doon if I'm not mistaken is malum res. Malum res. Yan. As against malum prohibitum. Malum prohibitum wrong due to being prohibited. Samantalang ang malum res ay masasabi natin na maaaring mangyari miski na masama, pero hindi naman ito pinagbabawal. Katulad ng asukal, masama daw yan sa masama daw yan sa may mga diabetes. Pero hindi pinagbabawal sa lahat na huwag kumain ng asukal. Di po ba? Pero pag sinabing huwag kumain ng asukal, kaya may diabetes ka o wala, hindi mo pwedeng kanin yan. Because that will be against the law. Yan po ang diferensya ng prinsipyo ng malum res, R-E-S, sa malum prohibitum. Bakit ako, abogado, naiintindihan ko ito, mga kabansa? Dahil lamang sa pagbabasa at pagdiskurso sa mga tanyag ng profesor ng batas, law professors. Noong ako'y nagtuturo ng logic sa law school ng San Beda, even though estudyante pa lang ako, nagsasubstitute na ako para doon sa aking profesor, na siya talaga ang profesor doon sa klase na yun. Pag absent siya, 7 kami na pinadadala niya. Dahil pang umaga ako, pang gabi ang law, ako na-assign doon sa mga law, sa law freshmen na nanggagaling sa kolehiyo at universidad na hindi San Beda. Kasi nandun na po yan sa pre-law ng San Beda. Pero yung mga nanggagaling sa probinsya, halimbawa, ay galing sa social studies, o galing sa culinary, gusto mag-lawyer, galing sa kung saan, wala naman pong preparasyon yan sa logical thinking, sa epistemology, sa psychology, at a little bit of morality. Yan po ang mga subjects
na pag hindi kayo galing sa San Beda at kayo nag-College of Law San Beda, i-require kayo. At who knows, baka matsempuhan nyo na ako noong panahon na yun ang nagtuturo doon. Malum prohibitum, mga kabansa. Tandaan yung mabuti yan. Dahil sa ilalim ng malum prohibitum, hindi pwede ang EDCA, hindi pwede ang Business Forces Agreement. At ngayon nakikita natin na pati Mutual Defense Treaty ay questionable. Yan ang sinasabi ko. Nasaan ang mga senador na walang inasikaso kundi imbestigahan niyang lecheng parmali na yan? Mahilig kayo mag-imbestiga ng mga pulis na involved sa droga. Mahilig kayo mag-imbestiga ng mga anong pangalan nito? Mga korupsyon, kuno, pagnanakaw sa gobyerno, mga smuggling. Ano ang ginagawa na ang mga mambabatas natin sa pagproteksyon at pagtangkilik, pangangalaga sa ating konstitusyon? Ito po ang ating basic law of the land. May konting naghamulan doon sa West Philippine Sea. Ang bilis-bilis ninyo. Oh. Ilang araw nung ubos ninyo sa investigasyon lamang sa ganyan. Tapos wala naman resulta. O tinanong ang Coast Guard, bakit wala kayong nire-report? Eh sabi ng Coast Guard, wala naman hong nire-report. Ano i-report? Wala. Ano ipo-forward? Ano i-imbestigahan? Wala hong report. Wala pala report. Eh bakit kayo nagkikreate dyan ng parang may tension? So yan ang sinasabi ko. Bago ang lahat, pangalagaan muna natin ang ating konstitusyon. Dahil lahat nakabase dyan. Ang galing-galing natin maglapat ng sisi sa ibang mga bagay. Ngayon, sinabi na nga ni Lisa Loha na hindi yung mismong sites dapat ang kine-question, kundi yung prepositioning. Ano yung ilalagay na equipment doon? Wala pong proteksyon ang Pilipinas, ang Pilipino, ang sambayanan, ukol sa kung ano ilalagay dyan ng Amerika. Napuslitan po si Volter Gasmin, na Secretary of Defense noon, at ang ating Pangulong si Noynoy Aquino. Wala. They can either confirm or deny, but that is their choice under this present agreement that we have. Kaya no to EDCA. At ngayon, dahil hindi natin alam yan, dahil sa Defense Cooperation Agreement ng Bulgaria at Romania, nakalagay doon. Nakalagay po doon na lahat ng ipapasok at ilalabas nila, kailangan may disclosure. Tapos harapan ng ating Pangulo si Marcos Jr. at sasabihin niya sa atin, maniwala kayo sa akin mga kabansa na hindi nagagamitin, hindi tayo papayag na gamitin ng mga Amerikano ang mga base militar na yan laban sa kung sino man. Ang tanong, Mr. President, how would you know? Joshua, narinig mo ba ako? Paano malalaman ni Bobo Marcos? By the way, sabihin nyo lang dahil nakamute si Mentong.
Sabihin nyo lang, basta ako magsasalita na magsasalita rito. Maaga pa naman, ano ha, Joshua? So, yan ang aking sinasabi, mga kabansa. Paano malalaman ni Galvez? Paano malalaman ni Andulong? Ha? Ito, meron katulad nito. Itong isang jukebox scholar ng mga Amerikano. Pilipino ito, pero geopolitical karaokeist. Ang pangalan niya, Renato de Castro. Ang employee niya nagagaling sa Brookings Institution. Yan. Yan po Brookings Institution ay nasa Massachusetts Avenue po sa Northwest Washington, D.C. Ito po ang kanyang sinasabi. Laban sa sinasabi ni Andulong na hindi gagamitin. Ang sinasabi ni Galvez na hindi gagamitin ang EDCA laban sa China on the issue of Taiwan. Ito na, Pilipino mismo ito na nasa employo ng Amerikano. Ano sabi nga? The decision to increase the number of joint locations ay nangyari daw noong October 2022 nang ang Estados Unidos sought to deploy more of its forces and weapons to an additional 5. Tapos sasabihin ni Ed Año, tayo raw 4. Tayo raw pumili. Nagsisinungaling kasi sila eh. Huwag na kayo humarap sa mikropono kung yan lang na. Sinasabi ng Amerika, 5 ang aming request. 5 4 lang. 4 ang inaprubahan nyo. Pero sino nag-designate ng 5 na yan? Kayo ba? Hindi. Ideyan nyo ba yan? Hindi. Ideyan ng mga puti. Mainly in the central northern Luzon region, ito na mga bansa, which the 160-mile Luzon Strait separates from the self-governed island of Taiwan. There you go. Tuloy. This development coincided with the U.S. and Filipino forces expanding their joint combat. Ito na Tapos dinugtukan ng and disaster response training. Ang galing, mga kawasa. Ano ibig sabihin ng combat? Ano ibig sabihin ng disaster response? In preparation for future contingency operations in the South China Sea, which lies to the Philippines west. Dinugtong pa, and the Taiwan Strait, which is north of the country's Luzon region. Kung minsan, gusto kong sampalin to mga to eh. Sisinungaling pa kayo. Binubulgar na kayo rito. Ang mga sarili ninyo. Kakutsaba dyan sa Washington, D.C. Ano ang preparasyon? Ito na. In 2022, the newly formed 3rd Marine Littoral Regiment. Nag-form pa pala ang Amerika na isang bagong regiment ng mga marino. Ano ibig sabihin ng littoral? Nagagamitin sa shallow waters, littoral, at saka coastal waters. Ang littoral, yan ang ibig sabihin. Yun ang gamit. As distinguished from yung gagamitin sa loob. Relating or situated on the shore of the sea or a lake. Along a shore.
Kaya nga binibigyan tayo ng Amerika ngayon ng dalawang surplus na naman na littoral ships for patrol purposes. No? O konektado po yan doon. Pero pareho ba yung mga intensyon nila? Ha? Ewan ko lang. Ewan ko lang. So yan po mga kabansa, dito nagkakabukuhan. Dito nagkakabukuhan ang mga salitang hindi tumutugma sa mga sinasabi ng mga tinatawag natin jukebox scholars at mga geopolitical karaokists. Yan. Ingat kayo dyan, mga kabansa. Lalo na kayo, baka style Amerikano, mga dalaginding yan nanliligaw sa inyo. Remember, pagka medyo gumagamit na ng ibang word kesa base at ginagamit na site, iba na ibig sabihin yan. Ano ibig sabihin? O location. Ano application yan? Makapagbiro ako ng county dito sa ere. Well, sabihin niya, I would like to base my heart with you. Ayan. Pero pag sinasabi na niya na I want to make your body a matter of my own side or my own location, iba na ho ang intensyon yan, mga kabansa. Mag-iingat kayo, mga dalagindig. Dahil matamis magsalita ito, mga sinungaling na ito. By prepositioning MLR equipment, 3rd Marine Littoral Regiment in the northeastern Luzon, U.S. Marines could respond more quickly in a crisis over Taiwan. Ito na. Dinidiretso na ni Renato de Castro. Or aid the U.S. military power projection into the Luzon Strait and the South China Sea. Dadahan-dahanin ko at malumanay na tono. By prepositioning MLR, Marine Littoral Regiment equipment, at joint locations in northeastern Luzon, U.S. Marines could respond more quickly in a crisis over Taiwan or aid the U.S. military powers projection into the Luzon Strait and the South China Sea. Kung hindi pa yan klaro sa inyo, nagbigay pa siya ng 3 specifics. Increased training will allow U.S. Force and the U.S. Marine Corps Aviation. Meron na sila ngayong Air Force attached to the U.S. Marine Corps. U.S. Marine Corps Aviation to deploy U.S.-based tactical formation. Sino kaya ito? Increased training. The EDCA sites will allow U.S. Air Force and U.S. Marine Corps Aviation to deploy U.S.-based tactical air formations to Southeast Asia to gain experience in foreign combat environments. Combat. Number 2, as forward. Ito na, forward facility for the U.S. Navy's and the U.S. Marine Corps ships. EDSA sites can be used as forward-based facilities for the U.S. Navy and U.S. Marine Corps. Number 3, provide launching pads for combat operations. Ayan, mga kabansa.
If armed clashes occur in the South China Sea or over Taiwan, EDSA sites will allow U.S. military to rapidly deploy its forces to the region. Patay kang bata ka. Ano itong pinagsasasabi nilang hadir? H-A-D-R. Ito raw ang purpose ng EDCA, itong hadir na ito. Kayo ba'y naniniwala doon, mga kabansa? Naniniwala ba kayo? Ano yung hadir na sinasabi nila? Basically, it is an exercise not just for internal and external security. It also aims, in other words, kung also, hindi ito ang main purpose, also lang eh. To enhance what we call HLDR, or Human Assistance and Disaster Response, as well as addressing climate change, especially in the face of natural calamities. Okay, kung yun ang intention, pasado. Magkakatulungan. Kailangan talaga mag-preposition ng mga equipment doon. Pero for purposes of climate change and natural calamities. Pero ito na, nilagay. At the same time, kaya ang problema. It aims to enhance what we call interoperability between our forces, skills transfer, and technological transfer between the U.S. and the armed forces of the Philippines, especially as we are talking about cybersecurity and counter-terrorism. Diyan ho ipinanganak, mga kabansa, ang EDCA. Diyan ang simula. Diyan makikita ko ano ang saklob sa kanilang intensyones, mga kabansa. Pero ano ang nasa loob? Hindi ko alam. Hindi nyo pwedeng malaman, hindi pwedeng malaman ng Armed Forces of the Philippines. Hindi alam ni Galvez, hindi alam ni Anyo, hindi alam ni Andulog. At lalong hindi alam ni Marcos Jr. O, tayo ho ba ay nakakaintindihan dito, mga kabansa? Ha? Meron ho bang halong pambobola ang ginagawa ko sa inyo ngayon? Tanungin ko na kayo ng diretsyo. Ang mga binabasa ko po rito ay nasa saan sa mga quotation na inilabas lamang ng mga kaukulang personalidad. Hindi po ako nag-iimbento rito. Ha? So, okay. Ang sagot ko, okay. Kung nandiyan kayo, kung kayo nandiyan sa loob ng kahon ng EDCA, at itong mga sites na ito, at tinatanggap ko naman kasi reasonable, sinasabi nga ni Melissa Loha, hindi yung sites, hindi yung locations ang importante. Ha? Bakit? Sabi niya, regardless of where these sites are. At tama naman, sabi niya, no? Ha? Kaya doon ako miski kasama namin siya sa diskurso, hindi siya natatakot na maglabas ng kanyang opinion. And that's what the debate is all about. Sabihin mo, ito sinabi na niya, regardless of where the sites are, the prepositioning of weapons and troops would be the escalatory moves. Yun ang dapat mag-provoke. But the question is, how do we know what they will preposition? What they are or will preposition.
Our EDCA is different from that of Bulgaria and Romania. Well, disclosure is a very important component. No, mga kabansa. How would you know? So huwag na tayong magbulahan. Huwag nyo na kami bubuhin. Mag-usap na lang tayo ng tama. Ang hirap dito, madali nyo na magsabihin na hanggang next year pa naman nga ang EDCA So pwede pa kami magpasok ng kung ano-ano rito. In fact, sinabi ko na in previous broadcast, sinabi ko na 1 year pa eh. At out of 21 projects na pinangako ng Amerika, 7 pa ang hindi nasisimulan as per the start of this year. So pwede pa talaga. Pwede pa kayo mag-proposition yan. Magpapadala pa raw lang, sabi ko nga kanina, 2 barko. Okay. Magsosource daw ng hindi na sa Russia, isosource yung helicopter. 6 yata yun. Sa US na raw. Okay. Wala naman masamang tinangapay tayong pag-aawayan dyan, mga kabansa. But within reasonable grounds, walang deceit, walang pagtatago, walang iba yung sinasabi nyo, iba yung sinasabi ng Amerikano. Tapos kayo lang nag-uusap dyan. Tapos galit pa kayo sa China. Sinasabi nga ng China O ano sabi ng China ngayon? Abay, kulang na lang bigyan kayo ng middle finger ng China. Sa pinakita ng China this last few days. 3 araw ng military. Pinakita nila na, sige, lumapit kayo kung gusto nyo. Basta ito lamang ang minimum capability namin. In fact, hindi kayo makakalapit. Palapit pa lang kayo, tupok na kayo. At ito, hindi China ang nag-specify. Hindi si Paglinawan na nagsasabi, hindi si Mentong, hindi si Ano Malindugoy, hindi si Melissa Loha nagsasabi nito, hindi si Perdi Pasyon, hindi si, kung sino pa, si Austin Ong, hindi si George C. nagsasabi nito. Ang nagsasabi nito ay mismong Center for New American Security, CNAS, na think tank ni Blinken. Mga kabansa. Si Secretary of State Blinken ng US, meron siya sariling think tank. Center for New American Security, CNAS. Siya na nagsasabi. Binalkahan pa nila ron. Tama ang Guam. Ang layo na ng Guam, mga kabansa. Tatamaan ang Guam. Pagka nakaputukan. Ay Guam, tatamaan Pilipinas pa. Tignan natin gaano kalayo ang Guam. How many kilometers from Cagayan, ang Guam, from Cagayan? 2,200, hindi, Cagayan. From Luzon na lang, kasi may Cagayan de Oro pala. 2,548 kilometers. Ang gagamitin dito ng China, as far as my research is concerned, ay yung Dongfeng 21. No, I'm sorry. Yeah. Dongfeng 21. Anything in between Dongfeng 17. The Dongfeng 17 are hypersonic. It can travel at about Mach 8. Imposible ma-intercept ng Amerika. The DF-17s
and the DF-26 are known as ship killers. So, yan. Ano yung Dongfeng na Guam killer? Yun ho yung tinatawag na Dongfeng 26. Up to 3,000. Accuracy up to 3,000. Pwedeng lumampas ng hanggang 4, maybe even 5,000, pero computed accuracy is 3,000. So pasok. From Luzon to Guam, pasok ang DF-26. And anything in between, ito pong DF-26 we will consider this as a intermediate ballistic missile. Intermediate ballistic missile. Palomo po ang takbo nito. Pero in between, yung pong DF-21 na short-range ballistic missiles at yung DF-17 na hypersonic missiles ng China are called the ship killers. Pero hindi po natapos doon, mga kabansa. Hindi natapos doon na ang projection. Hindi po ng China, I would like to correct it. Hindi po ng China, mga kabansa. Kung hindi ng Center for New American Security. Yan. At ang pinakamalayong nilagay doon ng CNAS is Hawaii. In other words, any preemptive attacks on China will be met by destruction up to Hawaii, which is the coverage of the Dongfeng 31. The Dongfeng 31 and the DF4 intercontinental ballistic missile. At nilagyan po ng CNAS yung Hawaii ng marka ng bungo. Ano ibig sabihin ng marka ng bungo? Nuclear weapon. Mabuti nga dito yung retaliation sa Pilipinas kung may magpapaputok galing Pilipinas. So you can never say in today's warfare na this is for deterrence. Itong mga pinalalabas nila rito na pinapuputok nila, alam nyo po, nagpaputok sila sa itong tinatawag na HIMARS. Akalain nyo magpaputok sila from ano pangalan niya? From Lahore, Nueva Ecija. Alam niyo ba yun dyan? Kayo mga taga Nueva Ecija dyan, sa Lahore, sa Port Magsaysay. Naglagay na ho dyan ng high mobility artillery rocket system. Ewan ko, kung pag-alis ng balikatan, aalisin nila yan. Pero kung iiwanan nila yan dyan, that is a provocation. Miski ho, 5,000 high mobility artillery rocket system o itong tinatawag na HIMARS, HRMARS, ang ilagay
ng Amerika dito sa Pilipinas, it cannot match the missile firepower of the People's Republic of China. Especially na karamihan yan ay nandiyan na sa Guangdong, sa tinatawag na Southern Soft Valley ng China. Naglagay na sila ng HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System. Checkin nyo sa internet. Ito, checkin ko ngayon. HIMARS firing from Fort Magsaysay in Laon. Yan. Sabihin nyo naman, ang bobola ako. PNA.gov. Filipino and American troops have successfully fired modern battlefield weapons, including the M142 High Mobility Artillery Rocket System, during the live fire exercises of the ongoing Salaknim exercises in Fort Magsaysay, Nueva Ecija. So kayo po dyan, at maaaring umabot ito, pinakamalayo na, abot dito ang Kamanaba. Abot ang Bataan dito sa mangyayari ito. Anything north of Quezon City, abot dito. Pagka nagkaroon ng retaliatory move. Bakit? Bakit mga kabansa? Dahil nandiyan na nga ang Basa Air Base sa Pampanga. Lalagyan ng mga eroplano yan. Ito sa Fort Magsaysay, naglagay na sila ng rocket system. Umakyat pa kayo. Nagdagdag pa ng 2 sa Cagayan at 1 sa Isabela. Tapos nandiyan pa ang Clark Air Base at Subic. My goodness! Isa lang ho katapat niyan. Alam niyo ba mga kabansa, yung pinabagsak sa Nagasaki and Hiroshima, o ilang kiloton? Bay, wala pa yata. Research natin. Pwede naman natin tirahin ng mabilisan to. Ano tumama dyan? Napakaliit ho ng nuclear weapon na tumama dyan, mga kabansa. Napakaliit. Pero noong August 6, 1945, nung ibagsak ang little boy, may fat man at may little boy. Yung little boy sa Hiroshima ibinagsak. By the end of the year, between 90,000 and 170,000 had died as a result of the blast of its effects. Hindi ko kayo tinatakot, mga kabansa. Yun sa Hiroshima. Tingnan natin yung sa Nagasaki. Tingnan natin. Total, nag-aaral tayo dito, di ba? Tingnan natin yung sa Nagasaki. 2 atomic bomb, mga kabansa. Pumatay hanggang 250,000 people. August 6 sa Hiroshima. August 9 sa Nagasaki, 1945. Yan po mga kabansa. Ang susubaybayan ninyong mabuti. Kaya huwag tayong walang kamuwang-muwang. Huwag tayong walang kamuwang-muwang.
mahirap po ang aanga-anga ngayon. Lalo na pinag-uusapan dito ay ah, buhay, hindi lamang natin. Kung hindi ng ating salinlahi. Ito po sa Hiroshima, 21 kilotons. The yield of the explosion was later estimated at 21 kilotons. 40% greater than that of the Hiroshima bomb. Mas malakas po yung binagsak sa Nagasaki. Itong tinatawag natin na Fat Man. Ay. So yung little boy ilan? Kilotons, little boy. 13 kilotons. So 13 kilotons ang tumama sa Hiroshima, little boy, at 21 kilotons ang tumama sa Nagasaki, Fat Man. Alam niyo ba mga kabasa, pinakamaliit na nuclear bomb ngayon? Pag kinumbahin mo ito, 21 plus, ano yung isa? 15. 13. O mabilisan lang, 21 plus 13. 44 kilotons. Dalawa na yan. Alam niyo ba, pinakamaliit ngayon sa arsenal ng mga nuclear power countries, 100 kilotons. 100 kilotons. I-multiply mo na lang yung 250,000 by 1.2. Yun. 100 kilotons will immediately kill 3 million Filipinos. Pagbagsak pa lamang. Wala pa yung radiation, wala pa yung immediate effect and delayed death ng mga nasugatan, wala pa yung effect sa biochemistry ng mga taong bayan. O mamili na kayo kung ilan sa inyo sa isang bomba, ilan dito sa populasyon ng mga 3 milyon po kayo na masusunog instantaneously. At siguro aabot na kung 3 yun, mga 10 milyon ang masusugatan dyan o maaapektuhan thereafter. At paano yung lingering? Hanggang ho, meron pang radioactivity na nararamdaman sila sa Hiroshima at Nagasaki. Ilang taon na ho after the war, after World War II. So yung sinasabi ko, hindi pwedeng mga politiko, mga appointed officials, nilolokong taong bayan, harapin nyo ang debate. Humarap kayo sa amin. Huwag nyo balik-balik na rin si Manuel Mamba. Na naninindigan si Manuel Mamba. Kung gusto nyo, ituloy nyo, sabi ni Mamba. Pero ako, personal, ayoko. Dahil ako'y naniniwala na ayaw din ng taong bayan dito sa Cagayan. Ngayon, ang aking balita, itong si Albano III ay bumaliktad na. Well, bumaliktad ka, wala ka, abot ka rin naman. Pag tinira ka Cagayan, aliyari din Isabel. Hindi naman kayo pwede saan kayo magtatago? Oh, wala kayong pagtataguan yan pagka nagkaputukan dyan.
So anyway, napakahaba nitong kwentong ito. Ako'y naghihintay ng awat mula kay Mentong at kay Joshua. Diyan ka pa ba? Mukhang iniwan mo na ako ah. Ha? Joshua, are you there? So anyway, there you go, ladies and gentlemen. I hope everything will, ano ba nangyari dito? Checking ko lang technically, no? Dahil ako na lang yata naiwan dito. So, let me check. Andiyan pa ba kayo, Mentong? Joshua? Nandito pa ako. Can you hear me? Yeah, hinihintay ko, Can you hear me? awatin mo ako. Can you hear me? Yes, I can hear you. Nakaidlip, Yeah. nakaidlip na ako sa kakakinig sa iyo dahil very comprehensive yung pinaliwanag. And so that's very good. Si Ka Joshua mukhang nawala na ba? Nasa Bicol po siya kaya baka fluctuating din ang kanyang signal. So that was a O very kasi, comprehensive education on. Go ahead. ang hinahanap ko lang naman, Mentong, dito sa ating mga katapat, ay harapin tayo, kausapin tayo na magkasunduan tayo kung ano ang direksyon. Marami na tayo na ilabas. Wala. Hindi naman sila marunong makipagpukulan. Puro iwas ang ginagawa nila. We are doing this not for anything else but for the clarity of the issues, for the enlightenment of the listening public. Yun lang naman ang ating mission dito. Wala naman tayong interest dyan sa nuclear na yan. We're not even part of the government. We're not even trying to change their minds over certain policies. But in matters of life and death issues, hanggang nakatayo po inyong lingkod at alam ko hanggang nakatayo si Herman Laurel, si Mentong, tatayuan ho namin ito. Wala tayong iiwasan dito. Tinatanong ako ng mga kasama ko sa Christian community dati. Alam nyo kasi dahil matanda na tayo, hindi na tayo masyado nakaka-attend sa mga aktibidades ng mga Christian community. Ayun ka ako, ehemplo ng mga taga-Cagayan. Yun ang gayahin nyo. Prayer for Cagayan. Napakaganda, hindi ba mga kabansa? Prayer for Cagayan. Oh, kung ayaw nyo sumali sa debate, kayo mga Katoliko, puntahan ninyo ang inyong mga kura paroko. Bakit walang kakilos-kilos dito sa simbahan Katoliko? Kayo mga Protestante, mga pastor ninyo, i-engage ninyo into a discussion of this. Kayo mga nasa isa lang yata ang deeply involved dito eh. Yung sa Pastor Kibuloy. Ha? Pero ang si Papa Francis, naglabas na lang, Easter message about peace. Pope Francis calls for peace in Easter message, calls for peace in Ukraine and Syria. Nandiyan ang direksyon, bakit hindi kayo sumusunod? By the way, Mentong, meron pala isang tao na makakatulong sa atin pagdating dito sa mga faith communities, no? Let us connect with him. Si Ricardo Saludo. Ricardo Saludo has a good following
and involvement sa mga faith communities. Let us emulate So, the people of Cagayan. Oh. Sige, Mentong. Kado, can you hear me? Yes. Yeah, so we will plan. I'm very convinced that we should do the peace bus, sa katapusan nitong buwan na to. Isang malaking bus siguro na 60 tao. So dalhin natin sana yung mga sila Ginoong Ricardo Saludo at yung mga ah, kilala at mga tanyag na ating mga kasama po, na makiisa po dito sa Cagayan on the 30th of April. Yun ang target po. We do not know exactly yet final date, but tentatively yan po. So it's now the 15th, the 15th na ngayon, the 16th. So we have 2 weeks to prepare, and I believe we can do it. Anyway, Ano yan? hindi na ata Pupunta tayo sa Santa Ana. May mention ka sa kanina. Santa Ana na. So, okay. So kung kailan nila may set up sa Santa Ana, doon tayo papunta. Yes, so Santa Ana naman malapit lang po dito din sa Rizal Park. Nandito rin sa Tugigaraw. Yung overnight natin, dahil mahaba po ang biyahe, 12 oras kung dire-diretso, siguro titigil tayo. May stop pa tayo sa Nueva Ecija. And then sa Nueva Vizcaya, ang recommended na tayo ay tumigil overnight. Sa Nueva Vizcaya, sa Bayumbong, or another place. Pinagpipilian pa namin at naghahanap po tayo ng matutulugan ng mga kasama po natin overnight. So, ayan po ang tentative plan po natin ngayon. And I'm sure Manila Times will be us, Tribune, and maybe 1 or 2 more newspapers, and maybe SMNI, makakasama natin, Net 25. So, I hope we are successful here. So, Kado, it's now 9:53. So, magsa-sign up ako ng maaga in the next 2 minutes. And ikaw na magtapos po ng ating diskusyon with our audience, our comrades, in the last 5 minutes. Kado. So yun, no? At kayong mga politiko, tandaan nyo warning ni Romulo Bobby Tuason na even the President, Ferdinand Marcos Jr. can be held accountable pagka nagkaroon ng gulo rito. Because he placed the country in harm's way. Alam niyo po, kapag kayo naging leader, pagka kayo naging respectable professional, sa larangan po ng medisina, sa Oath of Hippocrates, may tinatawag po dyan na silver rule. Yan ang pinaka-minimum. Thou shall not harm. Pagka kayo ay may katungkulan, ang unang obligasyon nyo ay hindi makasama sa inyong kapwa. Bago pa man kayo gumawa ng kabutihan, iwasang gumawa ng masama. That is what Bongbong Marcos is violating by exposing us to an ill-defined, a vague policy of his that is straying away from the independent foreign policy that is inscribed in our Constitution and the non-engagement in war, non-engagement in nuclear, even the possibility of nuclear engagement. So yan, walang naniniwala. Maring maniwala kami sa inyo, Galvez, maniwala kami sa inyo, Anyo, Andulong, at kung sino pa ang mga nakapaligid sa inyo, na hindi nyo gagamitin ang mga base o mga sites na yan. Insofar as the Taiwan issue is concerned, insofar as an offensive move towards any foreign countries or foreign enemies concerned.
But not even 0.01% of my mind will agree with you that the Americans will not use it for their own purposes. Nako, sino ba nagpabagsak ng Maine to start the Spanish-American War? Sino ba nagbomba dyan sa New York at nagsabi na may weapons of mass destruction si Saddam para atakihin ang Iraq, ang Afghanistan, no? At kung ano-ano pang mga gera sinimulan nila sa kanilang rule-based. Ano yung rule-based? Sang-ayon sa kanilang American exceptionalism. Hindi ho yan sang-ayon sa international law, sang-ayon sa batas. Lampas ho yan. Basta sinabi namin, basta. Yan ang rule-based philosophy ng Amerika. Eh, mag-i-engage po sila. Mag-i-engage po sila. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan. Hindi pa ba sapat ang daan-daan libo ng mga Samareño, ng mga waray-waray, ng mga kapatid nating Muslim, sa Malangginga, sa bundok ng Daho, sa buhok ng Bagsak, bundok ng Bagsak, sa Sulu. Ang kinatay ng mga Amerikano. So, hindi ba yun sa Malangginga? Walang more than 10 years old ang dapat nakatayo. Pinatay ho lahat. Everybody who is more than 10 years old. So dyan nyo ba ipuputong ang tiwala ng sambayanan? Ang mga taong yan, at kayo ba ilalaban sa mga kalaban nila? Ito lang may assure ko sa inyo, paulit-ulit ako dito. Mentong, pwede ka na magpaalam after this sentence that the Americans are just eager and willing to die up to the last Filipino. So, sino sa inyo magsisimula? Kayo ba'y nahahanda na? Lalo na sa isang gera mundial na involve ang nuclear weapons. Ito po yung lingkod, Ado Paglinawan ng Maestro, ang author ng Unfinished Revolution, author ng Problem for Every Solution, No Vaccine for a Virus Called Racism, at lastly, The Poverty of Power, 3 libro na binibigay ko sa inyo as my heritage at pagkatapos na pang-apat ko. Sa muli, magkita-kita tayo the unfinished para ituloy ang unfinished revolution. Maraming salamat po.